Hinahanap pa rin ang 4 na Pinoy sa Myanmar na kabilang sa mga nawawala kasunod po ng pagguho ng mga gusali dahil sa magnitude 7.7 na lindol doon. Panawagan ng kani-kanilang pamilya, mapabilis sana ang rescue operations. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Teacher Edsel! Lex! Alexis! Kuha ito sa Myanmar habang hinahanap sa gumuhong gusali ang mag-asawang sina Alexis Gale at Edsel Jess Adalid. Pinaniniwalaan silang natrap sa tinitirhan nilang 12-story building na Sky Villa Condominium na nasa syudad ng Mandalay na pinakamalapit sa episentro ng magnitude 7.7 na lindol. Sa bahaging ito, naghahanap ang mga kapwa nila Pinoy dahil nakita nilang nakasabit dito ang brown na jacket na ito ni Alexis. Sa ilalim daw ng sofa na ito, ang kwarto ng mag-asawa na nasa 9th floor ng Tower D. Taimtim na nagdasal ang kanilang pamilya sa Bai City sa Negros Oriental para sa kaligtasan nilang dalawa. Nagsindi kami ng kandila na hoping na may milagro na kung nasa loob man sila, mabubuhay pa rin sila. Hindi ko pa matanggap sa ngayon eh. Nawawala sila. Panganay namin yung anak. Ang bait niya, talented, very talented yun. Pero kung ano mang nangyari sa Panginoon na lang bahala. Nangangarap kami na buhay pa. Hindi kami sumusuko na sa pag-asa na buhay pa sila. We wanted to ask everybody who can see this video to keep praying that we will be able to receive a miracle for Alex and Edsel, that they are found or they will be found alive. Isa pang Pilipinong nawawala, si Francis Aragon, na nakatira rin sa Sky Villa Condominium sa 6th floor Tower D. Ito raw ngayon ang itsura ng Tower D batay sa litratong ipinadala sa misis ni Francis. Hindi namin alam kung nasaan siya, kung nakalabas ba siya ng condo or nandun pa rin siya trap. So wala akong idea. Ang gusto ko lang talaga is mahanap siya, makita siya as soon as possible. Bukod kina Francis, Edsel at Alexis, may isa pang Pilipinong nawawala sa Myanmar ayon sa DFA. Muling detalye, 4 ang unaccounted for. Mga professionals yan, usually mga teacher, mga office workers. Ayon sa kanilang pamilya, pumunta ng Myanmar ang 3 Pilipinong nawawala para magturo sa isang international school doon. Si Francis, mag-iisang taon pa lang sa Myanmar. First time namin nagkalayo ng ganito katagal. Mag-1 year na siya nandun. May mga anak kami, 4 and 2. So sobrang bata pa. So marami rin kami mga bills and utangs na kailangan bayaran. So nag-sacrifice kami na magkalayo muna saglit na pumunta siya doon sa Myanmar. Pero ang plan sana namin is kapag medyo naging okay na, halos na bayaran or malapit na matapos yung mga utang namin is kung pwede niya kami maisamang pamilya niya para kasama-sama kami talaga. Ang mag-asawang Adalid naman, 2 taon na sa Myanmar pero kalilipat lang nila nitong Pebrero sa gumuhong Sky Villa Condominium. Ang huling balita raw ng pamilya, nasa loob ng kondo ang mag-asawa nang mangyari ang lindol. Sabi ng Office of Civil Defense, naghahanda na silang magpalipad sa Myanmar ng 114 na mga tauhan sa April 1 na tatagal doon ng 2 linggo para sa humanitarian aid. Gusto ng mga kaanak ng mga nawawala na makasama papunta sa Myanmar. Gusto ko po siya mapuntahan doon. Kung ano man po lahat ng mangyari, gusto ko po siya makita doon. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.